Anak ko! Gusto ko siya makita! Gusto ko siya makita! Huwag po kayong maingay. Bakit kayo napunta rito, Papa? Para makita ang anak ko! Andresito! Andresito! Huwag kang mag-alala, anak ko. Hindi ka mamamatay. Ako na mag-aalaga sa'yo. Kaya wala nang mangyayaring masama sa'yo, anak. Papa, tama na ho yan. Baka lalo pang makasama sa kanya. Hayaan niyo na po siya makapagpahinga. Pero... Makinig kayo sa kanya, Papa. Dahil mas makabubuti yun sa kapatid ko. Tumayo na po kayo dyan. Sige na, tayo na pa. Kawawa naman ang anak ko. Wala talaga akong kwenta. Isa lang akong lasenggo. Wala rin akong lakas ng loob na tapusin ang sarili ko. Ay, huminahon ka naman pa. Ano ba kayo? Nakainom na naman ba kayo? Sinabi ko naman na wag mo siyang hayaang uminom, Rosario. Sa palagay mo, ba kaya ko siyang pigilan? Anong gusto mo? Bugbugin niya ako? Ganon? Hindi siya mamamatay, Mechi. Hindi, Papa. Hindi po. Nasalina na po siya ng dugo. Yung kailangang isalin sa kanya. Bubuti na raw ang kalagayan niya, sabi ng doktor. Siyempre naman gagaling siya. Malakas siya tulad ko. Nung nasa edad pa niya ako. Kamukhang-kamukha ko siya. Saka, iniisip ko na anak ko talaga siya. Huwag niyo nang sasabihin ulit yan sa harapan ko, Papa! Pare-pareho niyo kaming anak, kaming lahat, naiintindihan niyo? Huwag niyo nang ulitin yan. Mukhang hindi ko nakikitang interesado si Jorge Luis kay Mystica, Mama. Pero interesado si Mystica sa kanya. At halatang ayaw din ni Mrs. Paz na magkabalikan sila. Wala akong pakialam sa sinasabi ni Paz. Kailangan na madalas na magkita sina Mystica at ang kuya mo. Ayaw ko pa rin kay Mystica, Mama. Pero siya ang tamang babae para sa kanya ngayon. Para makalimutan ng kapatid mo si Diana. Siya na lang ang iniisip niya araw at gabi. At nagsasalita na mag-isa sa alaala niya. Ay, hindi naman po siya baliw. Tama ka, Digna. Hindi baliw ang kapatid mo. Pero kung lagi niyang iisipin ang pagkamatay ni Diana, maaari siyang maging baliw. Ay, tinatakot niyo naman ako, Mama. Kinakailangan magpakita siya ng interes sa ibang babae. Sa madaling panahon. Siya nga pala, siya ang Papa namin. Papa, ang mabait na lalaking to ang nagbigay ng dugo kay Andresito. Ako si Manuel Muñoz, ang inyong lingkod. Gusto kong magpasalamat sa ginawa mong pagtulong sa anak ko. Kapatid mo rin ba siya? Oo. 4 kaming magkakapatid. Si Andresito, si Rosario, at yung isang mas matanda sa akin, si Guillermo. Wala pa bang sinasabi sa'yo ang doktor tungkol sa kapatid mo? Ay, wala pa. Nag-aalala na nga ako sa kanya eh. Gusto niyo ba magkami muna tayo? Hindi. Salamat na lang. Kayo po, Mang Manuel. Mas gugustuhin kong uminom, iho. Papa, pakiusap naman! Sige na, ibili mo ako ng alak. Kailangan ko yan lalo na ngayon. Hindi kayo maaaring uminom, Papa! Desperado na ako, Maria Mercedes. Kailangan ko uminom. Wisit na bisyo ito, pero hindi ko kayang tiisin. Huwag naman, Papa. Nakikiusap ako. Seryoso po ang kondisyon ni Andresito. Huwag kayong maglasing Pag na yun. namatay si Andresito, papatayin ko ang sarili ko. Magpapakamatay Papa. ako. Kayo sa akin. Pakiusap, sir. Huwag niyo siyang bibigyan ng alak. Tayo na po. Hindi ko mapigilan sa paglalasing ang papa ko. Pero hindi naman siya masama. Huwag kang mag-alala. Maraming tao ang tulad niya pero hindi mo yun kasalanan. Hindi, kasalanan to ng mama namin. Nagsimulang naging lasenggo ang papa namin nung pinabayaan niya kami. Itiko mo nga yung bibig mo, Rosario. Yun naman ang totoo, Mechi. Ano na lang sasabihin ni Jorge Wala akong Luis? sasabihin. Huwag kang mag-alala. Ay, pambihira. Nakakahiya talaga. Dapat lang tayong mahiya kung kasalanan natin yun at responsable tayo pero hindi ganun ang sitwasyon mo. Halos lahat kasi ng tao kasama ang mga nanay nila. Ikaw ang tumayong nanay nila? Oo, parang nanay na namin siya. Lagi niya kaming pinapagalitan. Si Papa naman, laging umiinom. Doon nauubos ang kilikita Tama niya. na, Rosario. Huwag ka nang magsalita ng masama kay Papa. Huwag kang makinig sa kanya. Nagtatrabaho si Papa para sa amin. At tinutulungan ko lang siya sa kahit konting kinikita ko. Hindi yan totoo. Ang totoo Sinabi ko niyan. lang tumahimik ka na, Rosario. Wala kang sasabihin na kahit ano tungkol kay Papa sa mga taong hindi mo kilala. Doktor. Ay, Doktor. Kumusta na po ang kapatid ko? Nagiging maganda ang kondisyon niya. At natitiyak ko sa iyong gagaling siya. Ay, Diyos ko, salamat po. Ay, maraming salamat sa tulong niyo, Doktor. Salamat, Jorge Luis. Ay, ang dugo mong nagligtas sa aking kapatid. Iniligtas mo siya.
Kumusta, Mama? Kumusta? Nanggaling ka ba sa university? Hindi po, Mama. Galing ako sa ospital. Sino ang nagkasakit? Yung kapatid ng isang babae na nagtitinda ng tiket at ng mga bulaklak. Ano? Opo. Isang babae na nagtitinda ng mga bulaklak, tiket, periodiko, naglilinis ng mga sasakyan. Lahat na. Ginagawa niya ang kahit na ano para lang kumita. Pero anong ginagawa mo sa ospital? Nagbigay ako ng dugo para sa kapatid ng babaeng yun. Gano'n mo ba siya kilala para magbigay ng dugo sa kapatid niya? Sinabi ko naman po sa inyo, nagtitinda siya sa kalsada. Paano mo nalaman na nasa ospital ang kapatid niya at nangangailangan ng dugo? Sinabi niya sa akin. Bakit po? Nagagalit po ba kayo, Oo, Mama? nagagalit ako. At ipinag-uutos ko, Jorge Luis. Huwag kang lalapit sa mga ganong klaseng babae. Mamamatay na ba ako, Ate Mechi? Hindi, Andresito. Sabi ng doktor sa akin, nagagaling ka na raw. Kahit naging malubha ang lagay mo. Tatawagin ko si Papa, sasabihin ko okay ka na. Papa, sumunod kayo sa akin. Kinausap ako ni Andresito. Humingi siya ng maiinom. Andresito? Halika na. Bilisan niyo pa. Ay, hindi po dyan. Andresito, anak ko. Anak Ay, ko. Papa, huwag na kayong umiyak. Okay na siya. Pasensya ka na, iho. Patawarin mo ako, anak. Hindi ko naman po kaibigan ng babaeng yun. At isa pa, wala naman po ako nakikitang masama ron. Huwag kang makikipagmabutihan sa mga taong wala sa estado natin. Mama, mahirap lang ang babaeng yun. At nakita ko kung anong sitwasyon ng buhay niya. Kailangan niya magtrabaho para suportahan ng mga kapatid niya dahil lasenggo ang tatay niya. Nakita mo na? Nang nakilala ko siya, nakabihis payaso siya habang nagpapalabas sa may kalye. Nakikita ko mga ganong tao, nakakahiya yun. Mama, yun ang paraan nila para kumita sila. Pero hindi siya pangkaraniwan tulad ng iba. Hindi. Hindi niyo aakalain. Ang itsura niya, maganda siya. Siguradong isa siyang walang kwentang babae, anak ng lasinggero. Hindi naman po niya kasalanan yun. Ang totoo niyan, naaawa ko sa kanya, Mama. Pambihira, Jorge Luis. Bakit masyado mong ipinagtatanggol ang babaeng yon? Hindi mo mababago kung ano siya. Taong kalye pa rin siya. Hindi niyo naman po kasalanan yun, Papa. Hindi kita binantayang mabuti. Pero alam mo kung anong gagawin ko, Andresito. Ibibili kita ng boxing gloves at ng bola para pwede ka na makipaglaro kasama ang ibang mga bata. Papa, kung ibibili niyo siya ng mga laruan, ibili niyo rin ako ng mga bagong damit. Ano ka ba naman, Rosario? Oo, natitigil na. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako. Aalagaan na kita. Hindi na ako iinom ng alak nang sa gayon mabantayan na kita. Anak, patawarin mo ako. Hindi ko siya ipinagtatanggol, Mama. Hindi sa Huwag ganon. kang maawa sa mga taong hindi mo kilala. Lalo na mga karaniwang tao na hindi marunong kumilala sa mga ginagawa natin para sa kanila. Alam niyo, Mama, sa itsura niya medyo maghawig sila ni Diana. Pero Jorge Luis! Siyempre naman iba si Diana. Malinis, may pabango, maganda ang damit. Hindi tulad ng babaeng yon. Makinig ka sa akin, Jorge Luis. Layuan mo na ang babaeng yon. Mama, mahirap lang ang buhay nila at hindi ko maiwasan na maawa. May mga tao talagang hindi natin dapat kaawaan. Dahil wala ka na magagawa para sa kanila, gano'n na ang buhay nila. Bakit ganito ang buhay? Ang kawawang babae na yun na dahil sa kahirapan ay parang wala na siyang magagawa. Para guminhawa pa. Si Diana naman. Ang kawawa kong asawa. Bakit ganun? Bakit ganun ang sinapit niya? Bakit, Mama?
Gusto niyo bang pumunta sa hardin, Sir Santiago? Hindi, ayoko pa, Cordelio. Gusto niyo bang ikuha ko kayo ng gatas? Ayoko. Aalis na po ako. Cordelio, sandali. Ano po yun, sir? Tumating na ba ang babae nagtitinda ng tiket? Hindi ko pa ho siya nakikita, sir. Sabihan mo ko kapag nakita mo siya. Hindi ko po maintindihan kung bakit bigla kayo nagkaroon ng interes sa babaeng yun, Sir Santiago. Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin pero sapat na yon. Makakaalis ka na. Magpapaksal ako dahil mahal ko siya. Dahil lang sa pag-ibig. Sa pag-ibig. Balita ko gumagaling na ang kapatid mo. Oo nga po, salamat sa Diyos, Aling Philo. Heto, Iha. Heto ang perang nakolekta ko mula sa mga kapitbahay natin. Ay, naku, nag-abala pa po kayo, Aling Chonita. Ay, kakaunti nga lang yan pero ay sana makatulong kahit paano. Ay, may 2 taon na ayaw magbigay kahit 1 sentimo. Ay, hayaan niyo na lang ho sila. Hindi naman nila yun obligasyon. Iha, eto naman ang nakolekta ko. Naku, pati rin kayo, Aling Philo. Kaibigan mo rin naman ako, Mechi. Ito nga pala ang perang pinagbentahan ko. Ng mga tiket na iniwan mo sa akin. Diyos ko. Naibenta niya ang mga tiket ko. Salamat sa Diyos. At sa mahal na Birhen, sana ipagpalain niya kayo ng marami. Dahil napakabuti ninyong lahat sa amin. Maraming salamat sa inyo. Nag-aaral ka ba? Oo. Anong pinag-aaralan mo? Kailangan mo bang malaman? Bakit naman hindi? Ako ang nagpapaaral sa'yo. Hindi ko naman yun kalilimutan. At babayaran kita hanggang sa huling sentimo na ginastos mo para sa akin. Babayaran mo ako? Bago mangyari yon, marami ka nang ginawa. At dahil lahat ng uri ng ahas ay kumakagat sa sino mang tumutulong sa kanila. Hindi mo maalalang tumulong sa'yo para di ka magutom. Ay, Rosario, hiramin ko muna to sa'yo, ha? Ayoko. Ay, sige na naman, oh. Sandali lang naman. At nangangako ko, iingatan ko to. Hindi pwede, isusuot ko na yan ngayon. Pumayag ka na naman, Rosario. Iba na munang isuot mo at ipahiram mo to sa akin. Sinabi ko nang ayoko. Akin na yan. Dahil sa akin kaya ka nagkaroon nito, no? Sige, ipamumukha mo sa akin ngayon yun. Mas lalo kitang hindi pahihiramin ng kahit na ano. Sige na naman. Sabihin mo sa akin kung anong gusto mo. Saan ka ba pupunta at suot mo yan? Gusto ko sanang magbihis ng maganda para sa isang tao. Sino naman ang taong yun? Isa siyang lalaki at gustong-gusto ko siya. Hindi, huwag mo kong hawakan. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Bakit ganyan ang pakitungo mo sa amin, Santiago? Wala kaming ginagawang masama sa'yo. Ikaw ang bunga ng mga taong ipokrito at stupido. Mag-iingat ka sa sinasabi mo. Iniinsulto mo ang alaala ng ama ko. Ano ba siya, ha? Wala siyang kwenta. Naging sunod-sunuran siya kay Malvina na walang ginawa kundi makinabang sa kayamanan ng ama ko. Sinungaling ka! Sir Jorge Luis, tama na po! Pakiusap! Nagsisinungaling ka! Bitiwan mo siya. Hayaan mo siya. Bitiwan mo siya. Tingnan natin kung magagawa niya akong saktan. Bitiwan mo siya, Adolfo. Nagtrabaho ang papa ko para sa ama mo. At si Tio Felipe ay mabuting pakikitungo sa kanya. Malas niya. Malas niya dahil nilamon ni Malvina ang takbo ng isip niya.
naging sunod-sunuran lang siya sa kanya. Walang iya ka! Tumigil kayo! Pakiusap! Adolfo! Umalis ka rito. Sinabi ko nang umalis ka na. Hindi ko naman sinasabing masamang tao ang ama mo. Pero nasa tabi niya lagi ang iyong mama na talaga namang matalinong maldita. Isang ahas na walang puso na hindi lang gustong mamatay ang papa ko. Kaya ng kagustuhan niyang mamatay na ako, siya rin naghatid sa kamatayan ng papa mo. At baka siya rin ang pumatay sa papa ko. Tama na yan, Santiago! Tumigil ka na, utang na loob! Oo, siya ang pumatay sa kanila. Siya ang pumatay sa kanila. Gaya ng plano niyang pagpatay sa akin. Para siya na lang ang maging taging tagapagmana ng kayamanan ng Del Olmo. Ang iyong mama ay nagpapatunay na isang taong lobo siya. Na nag-aanyong isang tupa. Pero ang totoo ay mamamatay tao siya! Sinungalingan yan! Tama na yan! Sinungaling ka! Hindi ko kayo kasayang magkasakitan! Tumigil ka na, Jorge Luis! Walang iya ka! Maupo ka dyan! Tumigil na kayo! Pakiusap! Makikipagkita ka ba ngayon sa nobyo mo? Ay, sana nga maging nobyo ko siya. Hindi. Gusto ko lang makita ako ng isang kaibigan na ganito kaayos. Uy, tumigil ka na. Papayag kaya si Papa? Hindi pa nga. Pero magkakaroon ako ng nobyo balang araw, hindi ba? Hindi ate, hindi ka maaaring magka-nobyo. Bakit naman hindi? Dahil magpapakasal ka at pagkatapos sino nang susuporta sa amin? Pag nag-asawa ako, syempre isasama ko kayo. Sinasabi mo lang yan. Paano kung hindi? Bahala ka na nga. Ipahihiram mo ba to sa akin? Hindi. Sisirain mo lang yan. Isa pa, para ko lang pinapahamak ang sarili ko. Kahit ano pang sabihin mo ngayon, malilimutan mo na kami oras na mag-asawa ka na. Napakasama mo talaga. O sige na, ibabalik ko na nga sa'yo tong damit mo. Total, mas mabuti na nga lang na wag akong umasa. Ang ahas. Dumating na rin ang ahas para iligtas ang kanyang uod. Para hindi na masaktan pa ng leon. Manahimik ka na, Santiago! Pakiusap! Hindi ako papayag na insultuhin mo kami! Tumigil ka na! Madali lang naman ninyo kung may iwasan. Umalis kayo rito kung ayaw ninyo akong makita. Nasama mo! Ano gusto mong mangyari? Bahala ka! Kung gusto mo kaming insultuhin at ipahiya. Pero hindi kami aalis sa bahay na ito dahil lahat ng iyo ay pag-aari din namin. Mananatili kami rito sa bahay na ito hanggang sa mamatay ka! Tayo na, Jorge Luis. Umalis na tayo dito, pakiusap! Tayo na! Halika na! Huwag mo siyang papansinin. Sawang-sawa na ako, Mama. Palagi naman siyang ganyan. Wala akong ginagawang masama. Bakit inuubos niya ang pasensya ko? Punong-puno ng galit ang taong yun. Hindi ko na to kayang tiisin. Aalis na tayo sa bahay na to ngayong linggong ito.